We have known him that I write unto you, 2 kayo po. For when they shall say, peace and safety, then sudden destructions cometh upon them, as travail upon a woman with child, and they shall not escape. But we brethren are not in darkness, that the day should overtake us. Ye are all the children of light, and the children of the day. We are not of the night, nor of darkness. 6. Therefore let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. For they that sleep, sleep in the night, and they that be drunken are drunken in the night. 8. But let us for our day be sober, putting on the breastplate of faith and love, for our heaven, the hope of salvation. For God hath not appointed us to what, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. 10. Who died for us, that together we may sleep, we should be together with him. Wherefore comfort yourselves together, and edify one another, even as also ye do. 12. And beseech you, brethren, to know them which differ among you, and are over you in the Lord, and admonish you. And to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. 14. Now exhort you, brethren, warn them that are weak, comfort the feeble-minded, support the weak, be patient toward all men. See that none render evil for evil unto any man, but ever follow that which is good, both among yourselves and to all men. 16. Rejoice evermore. Pray without ceasing. 18. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Quench not the spirit. 20. Despise not forsaking. Prove all things, hold fast that which is good. 22. Abstain from all appearance of evil. 23. Altogether ready read. And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Tayo po lahat ay umuko pumikit, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit, muli kami po ay sama-samang lumalapit sa inyo. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming pong pagkukulang, kasalanang nagagawa laban sa iyo. Sa hindi po namin pagsunod sa iyong mga utos, patawarin mo po kami. Sa isip, sa salita, at sa gawa, patawad po, Ama. Banal na Espiritu, patawad. Salamat po, Ama. Ikaw ang aming Diyos na mawaing, mapagmahal, at mapagpatawad. Salamat na nanatili ka po tapat sa amin. Hindi ka nagkulang sa kabila ng aming mga pagkukulang. Salamat po na patuloy mo pong sinasagot, dinirinig ang aming pong panalangin. At patuloy mo pong pinagpapala ang buhay ng bawat isa, sumasagana sa iyong mga biyaya. Salamat po sa pribilegyo na magamit sa iyong pong gawain, pinagkatiwalaan po ng gawain. Salamat po sa pag-iingat mo po sa bawat isa na sila po ay nakarating po dito ng maayos at ligtas, at sa bawat sandali, sila po yung inyong po iniingatan. Dalangin ko po, Panginoon, na sa gabing ito, na ang inyong pong pagkilos, paggawa sa aming kalagitnaan, at Banal na Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. Itago mo po ako sa inyong likuran, ikaw siya makita, maluwalhati at maparangalan. Salamat po, Ama, sa mga pagpapala, sa provision. Salamat sa lahat ng inyong pong ginawa sa aming pong buhay. Nawa po, Panginoon, ang inyong pong banal na salita ay patuloy na bumimok sa puso at isipan ng bawat isa. At ito po ay aming may apply sa aming pong buhay, hindi lamang po napakinggan, kundi talagang ang bawat salita mo po ay napakahalaga, na kung ito po ay aming pong i-apply sa aming pong buhay, makikita sa aming pong pamumuhay. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy mo po pagpalain ang bayang ito. At nawa po, Panginoon, ang mga nanunungkulan po dito sa bayang ito ay maligtas. Gamitin mo po kami na maging instrumento para sa kaligtasan ng mga tao at sa pagpapahayag ng katotohanan ng kaligtasan. Salamat po, Ama. Ito po ang aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pwede na po, Sa mapagpalang gabi po
sa ating lahat mga kapatid, mga minamahal. At sabi po ng verse 9, dito po natin kukunin ang ating pong pag-aaralan sa verse 9. Sabi po dito, for God hath not appointed us to wrath. So hindi po tayo itinalaga ng ating Diyos, ng ating pong Panginoon Jesus sa puot. At ang puot na tinutukoy po dito, yung wrath na tinutukoy po dito, ito po yung tribulation period. Kaya ang title po ng mensahe ngayong pong gabi, the tribulation period. Yung 7 years, ito po yung title ng mensahe po ngayong gabi. Na tayo po ay hindi itinalaga ng Panginoon sa 7 taong kahirapan. At minsan na po natin ang pag-aaralan na ito pong 7 taong kahirapan ay hindi pa po nangyayari sa buong mundo. Maaaring dati nangyari po sa lugar ng Egypt, yung mga salot doon po sa 7 years tribulation. Pero sabi nga po ng Bible, ito po ay hindi pa nangyayari. So ibig sabihin po ay sa buong mundo. So maaaring nangyari sa isang lugar, doon po sa lugar ng Egypt, pero sa buong mundo ay hindi pa. At ito nga po sa Revelation chapter 16, ito po yung sinasabing 7 years tribulation period. Hindi po natin ito iisa-isahin at padadaanan lang po natin ang ilan sa mga mangyayari po dito. Sabi po ng Revelation chapter 16 verse 2, and the first went and poured out his vial upon the air, and there fell a noisome and grievous sword. So magkakaroon po talaga ng mabigat ng mga sugat na masama at mabigat sa mga taong may tanda ng hayop na yaon at nangagsisamba sa kanyang larawan. So yan po, na talagang matinding sugat po magkakaroon. So sa buong mundo po yan mangyayari. So hindi pa po yan nangyayari talaga sa buong mundo. So yan po ang isa sa mangyayari sa 7 years tribulation. At sabi po ng Revelation chapter 6, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Revelation chapter 6 verse 16 and 17. Sabi po dito, and said to the mountains and rocks, fall on us, and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb. So, at sa galit ng Cordero, 17, for the great day of his wrath, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan. And who shall be able to stand? Who shall be able to stand? So mga kapatid, mga minamahal, salamat po rin po Panginoon na hindi po tayo itinalaga sa 7 years tribulations na ito. At mga kapatid, sabi pa po ng 1 Thessalonians chapter 4 verse 17, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Kaya mga kapatid, bago po mangyari, so binanggit muna sa chapter 4 verse 17 yung rapture. At dito po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 9 ay dito po binanggit na talagang hindi tayo itinalaga. And then after rapture mga kapatid, ang mangyayari po ay ang 7 taong kahirapan. Kaya yun po ang pagkakasunod-sunod po niyan. At dito po ay dumaranas na ng 7 taong kahirapan sa langit, ay tayo naman ay binibigyan ng award ng ating pong Panginoon. So binibigyan tayo ng award according to our works, whether it be good or bad. So kung dito po sa lupa ay 7 taong kahirapan, sa langit naman po ay hindi ko po sure kung yun po ay talagang within 7 years ay talagang yun po, yung 7 years na yun ay awarding. So wala kasi nakalagay sa Bible na kung talagang within 7 years, after 7 years matatapos yung awarding sa langit. So ipapakita po sa langit yung lahat ng ating mga ginawa, sapagkat nakasulat nga po sa aklat ng buhay. So wala tayong maitatanggi sa ating pong Panginoon. So ngayong gabi po mga kapatid, mga minamahal, napakaganda ng mga talatang ito. We are not appointed to wrath. Hindi tayo itinalaga ng Panginoon sa buot niya, sa kanyang galit, doon sa 7 years tribulations. We are not appointed to 7 years tribulations period. Therefore, mga kapatid, dahil po dito,
Una, verse 6, ito po, unang puntos po sa verse 6, ano ba ang dapat natin gawin? Sabi po dito, therefore let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. So mga kapatid, mga minamahal, dahil hindi tayo pinalaga ng Panginoon sa kanyang puot, sa kanyang galit, sa 7 taong kahirapan, let us give our best in serving the Lord Jesus Christ. Ibigay po natin yung ating pong the best na paglilingkod sa Panginoon. Maaring maraming discouragement sa mundong ito, maaring maraming distress, pero ito po talaga ang buhay natin. Hindi naman ipinangako sa atin ng Panginoon yung talagang very smooth na buhay sa mundong ito. Sapagkat noon pa man ay marami ng pagsubok. So many discouragement, many distress, disappointment, deceiver, disobedient Christian, and many despisers and many danger ang darating po sa ating pong buhay. Ganun pa man, let us give our best in serving the Lord. Ito po yung nakita natin kay Paul, kay Pablo. Sa kabila ng napakarami pong discouragement sa kanya, ang sabi nga po ng 2 Timothy chapter 3 verse 11, tinan po natin ang ating pong Bible, at ang buhay po ni Pablo ay nalagay sa panganib, pero ibinigay ni Pablo ang kanyang best na paglilingkod. Sabi po ng verse 11, nandiyan na ba kayo? Say amen. Persecution, affliction, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra, what persecutions I endured. So lahat ng mga persecutions na ito, lahat ng pag-uusig na ito na pinagdaanan ni Pablo sa lahat ng lugar na kanyang napuntahan, ay kanya pong tiniis, ay endured, upang maibigay ni Pablo ang kanyang pong best na paglilingkod kay Kristo. But out of them, all the Lord delivered me. So mga kapatid, mga minamahal, nakikita naman po natin sa ating pong buhay na talagang tayo po ay hindi pinabayaan. Nakikita po natin sa ating pong buhay na talagang tayo po ay iningatan ng Panginoon. Nakikita po natin sa ating pong buhay na tayo po ay pinagpapala ng Panginoon. Nakikita natin sa ating buhay na hindi nagkulang kailanman ang Panginoon. Nakikita natin sa ating buhay na hindi tayo iniwan, pinabayaan ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, we need to give our best in serving the Lord. Kailangan po natin ibigay ang ating pong best na paglilingkod, katulad ni ng Pablo, katulad ng mga alagad, katulad ng mga mananampalataya po noon. Kahit nakikita po nila na talagang inuusig ang kanilang kapwa mananampalataya, pero ibinigay pa rin nila ang kanilang best. Kaya kung naibibigay natin ang ating best sa trabaho, naibibigay natin ang ating best sa school, naibibigay natin ang ating best sa ating kapwa, higit sa lahat ay dapat higit natin ibigay ang ating best sa Panginoon. Sapagkat the best ang ibinigay sa atin po ng Panginoon. So yun po ang hinihingi sa atin dito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 6, na let us give our best. Kaya sabi po dito ng mga talata, therefore let us not sleep. Huwag tayo magtulog-tulugan. So lahat inaasahan na mayroong ginagawa para sa Panginoon. Therefore let us not sleep, na tayo po ay huwag tamarin sa gawain ng Panginoon as do others. Maaaring mayroon po mga ibang kapatiran o ibang Kristiyano na talagang walang ginagawa sa gawain ng Panginoon, pero sinasabi po ng mga talata, dahil dito, so yun po sinabi po dito, huwag tayong matulog, di ba? Or huwag maging tamad, huwag tayong walang ginagawa sa gawain ni Kristo, sapagkat malapit na nga po bumalik ang Panginoon. So let us give our best. So sabi po dito sa Tagalog, huwag nga tayong mga tulog, gaya ng mga iba, kundi tayo mga puyat at mga pigil. So, let us watch and be sober. So, mga kapatid, mga minamahal, let us give our best in serving the Lord. So, yun po ang nais ng Diyos bilang tayo po ay hindi itinalaga sa Kanyang puot. So, next po, verse 8, second point, parang mabilis ano. Amen. Okay, next, verse 8.
Another, sabi po dito, another, let us. Di ba? So, ilang ulit pong binanggit dito ang salitang let us. So, sapagkat nais talaga ng Diyos na mga mananampalataya ay mayroong ginagawa, let us. So, sabi po dito, but let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for an helmet, the hope of salvation. So, pangalawa mga kapatid, mga minamahal, ang sabi po dito, putting on the breastplate of faith and love, and for an helmet, the hope of salvation. So, pangalawa, let us go on serving the Lord Jesus Christ. Na tayo po ay dapat humayo, tayo dapat maglingkod kay Kristo. Sapagkat tayo nga po ay hindi itinalaga sa puot. Hindi tayo itinalaga sa 7 taong kahirapan ng ating pong Panginoon. Yun yung biyaya. Sa kabila ng napakarami nating pagkukulang, di ba? Napakarami nating pagkukulang, tayo po'y nagkakasala, nobody's perfect. Lahat tayo ay may kasalanan. Lahat tayo nakakagawa ng kasalanan. At talagang minsan hindi natin nasusunod ang mga utos ng Panginoon. Hindi tayo nagiging tapat sa Panginoon. Pero ganun pa man, hindi tayo itinalaga ng Panginoon sa kanyang puot. So wala naman sinabi sa mga talata na yung mga tapat lamang ang hindi itinalaga. Kundi talaga lahat po tayo na mga sumampalataya kay Kristo ay hindi itinalaga sa 7 years tribulation period na ito. So mga kapatid, let us go on serving the Lord Jesus Christ. Now therefore mga kapatid, for us to be steadfast sa paglilingkod in serving, we need to be, sabi po ng verse 17, pray without ceasing. Para tayo po ay maging matatag sa ating pong paglilingkod kay Kristo, we need to be prayerful. Pero maraming mga kabataan ngayon, nakakalimutan talaga, or mga Kristiyano, hindi lamang mga kabataan, ang ibang Kristiyano nakakalimutan ng mag-pray. Napabayaan na ang pag-pray. So we need to be prayerful. Kaya lagi ko pong sinasabi, instead of worrying, instead of thinking so much, kasi talagang tao, ang daming iniisip, so ang daming inaalala, so mag-pray po tayo. So yan ang isang bagay na napapabayaan ng napakaraming Kristiyano. Kaya nawawala sa ibang Kristiyano ang pagiging mahinahon. So we need to be prayerful. And then pangalawa, sabi po dito sa verse 4 and 5, now 1 Thessalonians 4 and 5, but ye, brethren, are not in darkness, that day should overtake you as a thief. Verse 5, ye are all the children of light. So tayo po ay anak na ng Diyos, anak na tayo ng liwanag. So we need to be performer of the Word of God. Kailangan tayo po ay tagatupad ng salita ng Diyos. Ang sabi po ng Ephesians chapter 5 verse 1, be therefore as followers of God, as dear children. So tayo po ay mga minamahal na anak ng Diyos. So inaasahan sa atin na tayo po ay tumutupad ng kanyang salita. Be therefore followers of God. So upang tayo po ay tumatag sa ating paglilingkod, we need to be performer of the Word of God. So wala tayong pipiliin sa mga utos ng Diyos. Lahat ay kailangan natin sundin. So yun po sinasabi ng Joshua chapter 1 verse 8 na sinabi po doon, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all. So wala tayong pipiliin. Pero pinapabayaan ng ibang Kristiyano ang pagbabasa ng Bible. Kaya talagang napapabayaan. Kung napapabayaan ang pagbabasa ng Bible, so ibig sabihin nito, mapapabayaan din natin na sundin ang mga ibang utos ng Diyos. Kaya napakahalaga ng pagbabasa ng Bible. So mga kapatid, mga minamahal, hindi tayo itinalaga ng Diyos sa kanyang puot. Kaya inaasahan sa atin na tayo ay magiging palaaral ng salita ng Diyos.
at tayo inaasahan na tayo tagasunod ng salita ng Diyos, but be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Then next mga kapatid, for us to be steadfast in serving the Lord Jesus Christ, verse 14, 1 Thessalonians chapter 5, verse 14. Now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feeble-minded, support the weak, suportahan ang mahihina, be patient toward all men. So mga kapatid, upang tayo maging matibay sa ating paglilingkod sa Diyos kay Kristo, we need to be patient. So sa Tagalog, talagang dapat tayo po ay pasensyoso, mapagpahinuhod, mahaba ang pasensya. Kaya talagang sabi nga ay long suffering, di ba? So ang Diyos, ang ating Panginoon, ay talagang mapagpahinuhod sa atin, mahaba ang kanyang pasensya. Amen po ba? Mahaba ba ang pasensya ng Diyos sa atin? So napakahaba, sapagkat yung ating mga kasalanan hindi na talaga mabilang pa. Tayo ay nagiging paulit-ulit sa ating mga kasalanan. Pero ang Panginoon, mahaba ang kanyang pasensya. Long suffering. Kaya tayo din po, upang maging matibay sa ating paglilingkod kay Kristo, we need to be patient. Pahabain natin ang ating pasensya. So, una sa atin ang Holy Spirit. Diba? Sabi nga, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. So yung faith na tinutukoy po doon ay yung ating pong pagtitiwala sa Diyos. Faith, and then meekness, temperance, against such there is no law. Kaya mga kapatid, mga minamahal, be filled with the Holy Spirit. Dapat tayo po ay puspos ng banal na Espiritu. So si Pablo, matinding hirap ang kanilang minanas. Sina Pedro, sina Juan, matinding hirap ang kanilang pinagdaanan. Pero nandoon ang kanilang patience. Diba? So talaga nga sila po ay nakisalamuha sa iba't ibang ugali ng mga tao, pero nandoon ang kanilang patience. Sila po ay naranasang magutom, sila po ay naranasang makulong, pero nandoon ang kanilang patience. Kaya mga kapatid, mga minamahal, upang tayo po'y tumibay sa ating paglilingkod kay Kristo, we need to be patient. And then 4 to 6, 1 Thessalonians chapter 5, verse 4 to 6. But ye, brethren, are not in darkness, that day should overtake you as a thief. Verse 5, ye are all the children of light, and the children of the day. We are not of the night, nor of darkness. Therefore let us not sleep, as do others, but let us watch and be sober. And then verse 12 and 13, sabi po ng 12, and we beseech you. So nandoon ang pamamanhig, pakikiusap, brethren, to know them which labor among you, na inyong kilalanin ang nagpapagal sa inyo, at nangagmumuno sa inyo sa Panginoon, at nangagpapaalala sa inyo, 13, and to esteem them very highly in love for their work's sake, at inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa, magkaroon kayo ng kapayapaan. So mga kapatid, next po, upang tayo po ay maging matibay sa ating pong paglilingkod kay Kristo, we need to be partakers. Makilahok po tayo sa ministry. We need to be partakers. Ibig sabihin po ng partaker, one who shares. So kailangan tayo po ay nagkakaroon ng bahagi sa gawain ng Panginoon. Pero minsan, kung sino pa ang nasa gawain ng Panginoon, siya pa rin ang minsang nawawala sa gawain. Diba? So, napakarami po mga Kristiyano ngayon ang nawala sa gawain. So mga kapatid, upang tayo po ay tumibay sa ating paglilingkod, we need to be partaker. Partaker or participants, not only in better days. So yun ang inaasahan sa atin ng Panginoon. Not only in better days.
Para sa mga mag-asawa, di ba? Meron kayong sumpaan for better or for worse. Till death do us part. In health or in sickness. For richer or in poorer, di ba? So, mga kapatid, we need to be partaker or participant not only in better days, not only in beautiful days, hindi lamang sa magandang araw, hindi lamang sa mga masaganang araw, not only in the beginning. So, hindi yung pasimula lamang na yung sinasabi ng introvert or intro boys. Di ba? Magaling lamang sa intro. Magaling lamang sa simula. So, mga kapatid, mga minamahal, we need to be partakers till the Lord Jesus Christ come. Hanggang sa bumalik ang Panginoon. So yun po ang inaasahan sa ating. Let us go on serving the Lord Jesus Christ. At upang tayo po'y tumibay sa paglilingkod kay Kristo, we need to be partakers. So, or participant in the ministry. Kaya yan. So, susunod po si Brother Andrew on November 30. Pag-preach na yan. Sarado, Diba? mataas sa kahoy. Yeah. So sa Sunday afternoon, yan si Brother Ed. Diba? So mga kapatid, kailangan meron po tayong ginagawa sa ministry para tayo po ay tumibay. At katulad nga po na sinabi ni Brother Marlon, nakita niya doon sa Chao, kina Pastor Judy Marqueses, talagang soul winner. Hindi lamang pastor, hindi lamang worker, kundi lahat talaga ng kapatiran ay soul winner at nagdadala ng bisita, nag-aakay ng kaluluwa. Kaya mga kapatid, mga minamahal, bring one, each one. Yun po dapat sana tayo. Na talagang every Sunday, kung tayo ay member sa church na ito, dapat every Sunday meron tayong nai-invite na mga kaibigan, katrabaho, kaklase. Yun po ang dapat sa atin sapagkat malapit na lang bumalik ang Panginoon. The next and the last, mga kapatid, mga minamahal, verse 14. Now we exhort you, brethren, pinamamanhig at talagang pinakikiusap sa atin, warn them that are unruly. So mga kapatid, mga minamahal, tayo ay hindi itinalaga sa 7 years tribulation. So, ang hinihingi sa atin po dito, let us guide others in the Lord Jesus Christ. Sana'y gabayan natin, akayin natin yung iba na wala sa Panginoon. So mga kapatid, tayo po'y masaya, tayo'y palangit. Masaya tayo, hindi tayo dadanas ng 7 taong kahirapan. Pero paano naman ang ating mga mahal sa buhay? Kaya sabi po dito, warn them that are unruly. So sila'y ating bigyan ng babala, palalahanan po natin sila, yung ating mga mahal sa buhay, yung mga nanggugulo, di ba? Palakasin ang mga mahihina ang loob, at alalayan ang mga mahihina at maging mapagpahinuhod kayo sa lahat. So mga kapatid, na sinasabi po ng mga dalaga, let us win souls for Christ. Kasi kawawa po sila kapag sila ay naiwan sa rapture. Kawawa po sila kapag sinapit po nila ang 7 taong kahirapan dito sa lupa. Wala silang tubig na maiinom. Wala na silang maiihaw na isda sapagkat mauubos ang mga isda sa karagatan. At wala, hindi na sila yata makakapanligo sa araw na yon. So mga kapatid, mga minamahal, balaan po natin sila, akayin po natin sila, pero napakahirap mag-akay. Ito yung sinasabi ko ni Brother Mati kanina eh. We cannot win them if we are not living with unity. We cannot win them if we are not living with holiness. So kung hindi makikita sa atin yung kabanalan, mahirap akayin ang mga tao ito. We cannot win them if we are not living with honesty.
Kaya yun po yung sinasabi ni Matthew kanina. Sabi ko, sakto, nakasulat ito sa preaching. We cannot win them if we are not living with godliness. Hindi natin kayang akayin sila at mahirap akayin sila kung hindi talaga tayo namumuhay ng maka-Diyos. Nagpipreach tayo ng about sa kasalanan. Diba? Nagpipreach tayo ng salita ng Diyos. Pero kung hindi nakikita sa ating buhay, it's hard to win them. We cannot win them. We cannot win them if we are not living with purity. Kung hindi naman nakikita sa atin na tayo namumuhay ng may kalinisan, we cannot win them if we are not living with humbleness. Kung wala tayong pagpapakumbaba, kung nakikita sa atin ay pagyayabang, pagmamataas, hindi natin sila maahay. Mahirap akayin ang mga taong wala kay Kristo kung tayo po ay walang humility. Kung wala po tayong humbleness, kung wala tayong pagkakaisa, kung wala tayong kabanalan, kung wala tayong katapatan, kung wala tayong pagkamaka-Diyos, kung wala tayong kalinisan, it's hard and we cannot win them for Christ. Kaya mga kapatid, mga minamahal, akayin po natin sila at sana kung tayo po ay talagang sinasabi natin Kristiyano po tayo, let us live with holiness, honesty, humbleness, and we should be united. So sa pagtatapos mga kapatid, mga minamahal, Paul and other disciples and believers before, diba? Sina Pablo po noon, ang mga alagad po noon, ang mga mananampalataya po noon, never experienced a luxurious life. Hindi po sila nakaranas ng talagang marangyang pamumuhay. But still, they give their best in serving the Lord Jesus Christ. They go on serving the Lord and they guide others for the Lord Jesus Christ. Hindi po sila nakaranas ng marangyang buhay katulad po natin ngayon. Diba? Sina Pablo, marami ba silang damit na sinuot? Branded ba ang kanilang pananamit? Masarap ba ang pagkain kanilang kinakain? Si John the Baptist nga eh. Ano yung kanyang kinakain lamang? Balang, tsaka yung honey, yung pulot. Yun lang. Sila ba ay natulog sa isang bahay na may aircon? Wala. Diba? Sila ba ay natulog sa isang higaan malambot? Wala. Pero still, ibinigay nila ang kanilang best sa paglilingkod, sa paghayo, at sa pag-aakay ng kaluluwa. Kaya mga kapatid, mga minamahal, nakita natin sa kanila, hindi sila namuhay na marangya, pero nanatili sila na naglilingkod sa Diyos. So mga kapatid, mga minamahal, hindi tayo itinalaga ng Panginoon sa 7 years tribulation period. Kaya sana, tayo po ay patuloy pa rin maglingkod kay Kristo. Mamuhay sa kung saang buhay tayo nararapat na inilagay ng Panginoon. To God be the glory, tayo po ay tumayo. Tayo po ay umuko, bumiti, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit. Muli, salamat po Ama sa mga biyaya na inyo po kaloob sa amin. Salamat po sa inyong pong banal na salita na nakayag po ngayong gabi. At salamat po Panginoon sa mga kapatiran na talagang meron pong desire na magamit sa inyong pong gawain. Meron desire na makapaglingkod po sa inyo. Dalangin ko po Panginoon, patuloy mo pong i-bless ang kanilang pong buhay. I-bless mo po sila spiritually, physically, financially. At patuloy mo po Ama, digin ang kanilang mga panalangin. At nawa po Panginoon ang kanilang mga mahal sa buhay, makasama din po dito sa pagsamba, na ang kanilang mga mahal sa buhay ay maligtas. At kailangan ko po Panginoon, pagpalayan po patuloy ang inyong pong gawain doon po sa bawat, ng Pastor Andy Palomes, pagpalayan po sila spiritually, physically, financially, at ang mga kapatiran po doon, patuloy mo pong gawin sa kanila, at po divine protection,
At dalangin po namin maging matagumpay din po ang anniversary sa Lemery, maging maganda ang panahon. Dalangin po namin na wala pong bagyo, wala pong ulan, at patuloy po ingatan ang mga kapatiran. At salamat po Panginoon sa lahat ng ginawa po sa aming buhay, sa mga pagsubok na aming po pinagdaanan, sa mga problema na aming po nararanasan. Salamat po Panginoon. At salamat na hindi mo po kami pinabayaan at iniwan, at patuloy mo po kami binibigyan ng kalakasan spiritual. Dalangin ko po Panginoon na patuloy mo po pangunahan ang aming po mga buhay, at ituro mo po sa amin ang mga bagay-bagay na hindi po namin nalalaman. Salamat po, Banal na Espiritu, puspusin mo po kami. Ito po ang aking dalangin na may pasasalamat. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.